Sapa, naglalakad ng higit kumulang na 16 na kilometro ang mga taong ito. Animoy isang higaan sa daan, malakad ang tawag dito. Dito naabutan namin ang mga taong gumagawa ng kalakat mula sa sitio Blesong. Naglalakad sila ng mahigit 4 na oras, tumatawid sa maraming bundok, hindi alintana ang init at pagod, maibenta lamang ang kanilang produkto. Sa aming pagtatanong sa kanila, ramdam namin ang kanilang pagod at hirap sa pagdala nito, para lamang kumita at may panggastos sa araw-araw nilang pangangailangan. Sa kanilang paghinto, nagkaroon kami ng pagkakataon na maitanong sa kanila kung ano ang mga proseso at paano nila ginagawa ang pila day kabog imong anak kol? Unom? Unom? Oh, 5 kuan bay. So kanang inyong gibaligya nga kalakat, pila ang inyong mahalin anak? Sobra 2.70. Ang tulo. 2.70. Oh, So kanang 2.70 unsa una ninyo? ang bugas. Pila day ka oras ang gikan didto sa Sapia padulong sa Masbong? Bong, mga 3 ka oras siguro pa. So magsugod mo og Alas 7. Abot ni mga alas 11 siguro. Tas 10. Dito oras, di alas 7. 4 ka oras. Mga oras siguro. Hinay ka mula ko. so taga-adlaw mo. Nya kanang ang paghimo ninyo didto pila pud ka oras? Ay, gaya na ma'am, mga isa ka adlaw, di yun mahuman ng 5. Ang paghimo sa kalakat? Dugay lagi ka ng isa, mga kag mga isa ka oras, kanang isa ka palid. Nang naghimo. Tulog. Abuto tala una sa hapon, hindi sila katulugan na. Mga gani nagliwang sila dito sa karon. Bisag gabi Sa gabi, basta tunga gabi. Adlaw, abot ka adlaw. Di way tulog. Mo nang gibuhat nila, mogikan sila dito sa buntag. Abot sila dire mga alas 11 kay luya ini mga lawas kay tungod sa kakapoy sa dili katulog. Unsa nang taon nila mutulog kay maghuna-una sila way bugas. Dili inyohang kalakat. Magkaryador lang mo. 30 ang isa. 30 ang isa ka palid. Ang pila sa tagiya? Murag 70. Sa gatos man ang pa. Mismong anak nilang minor de edad na babae ay pumapasan din ng kanilang produktong kalakat. Kanang kabalo baka kuya na kanang bawal magkarga ang mga bata. Bilang sunod dili na ko mapakatang kalakat. Kay child labor man na siya. Taon ma'am, kung limbawa o patang kalakat. Limbawa ako bali o patang akong kalakat. Nya og makaya na kog tulo na anay bilin og isa, unsaon nako? So ipakarga na lang sa kanang tulo ka palid. So ipakarga na lang ninyo sa inyong anak. Oh, Dili kaya ang upat? ako ba? Og limbawa upat. Unsaon na ko makaya ang upat ug di na ko ipadala ang isa. Kung limbawa mo dala kog tulo, makapalit na kog 5 ka kilong bugas. Kanang tulo? Nung maitong may puro kay sidlay na pud ni. Kay samtang wa pa ta ma-harvest, nga lang di ta magsidlain kay matalaan sidlay. Kamo anom kag mais, mga 3 ka bulan og tunga. Sa ta mo harvest. Nya sa may ka kuan nimo. Ug di ta magsidlay. Di magsidlain tag kalakat. Sideline lang dahil ninyo ang pagbaligya og kalakat. Dito sa lugar na ito, sa Purok Masbong 1, dinadala ang mga produktong kalakat at binibili naman ito ng isang negosyanteng si Mang Nonoy Balulong. Isang
maagi sa imong pagkumpra? Ang pagkumpra na ko sa kalakad direct mabinta sa kapalit. 8-4 na siya nagdumaki. I-deliver na paon na sa taga-label. Tagwan 10 po ang ilang kuha. Sa akong pagkumpra nila, dili po sila ingon nga malugi sila sa ilang paglukdo. Tungkol kilayo magod at magod na siya. Una nga ako pong gipatasan ng ilaha. Gisabot na ko sila, una na ang pagkumpra na ko kung okay sa inyo ha. Okay raman ang ilaha. Ang importante lang nga makapalit na sila bugas, pagkabot rin, makauli sila yung hapon, makapalit sila bugas, okay ra sila. So wala po ko nagbuot-buot, ngayon na akong pagkumpra sa kalakat, kaya base niya makaingon sila nga ako gilupigan ko na po sila. Tinungo namin ang lugar upang makita kung paano ito ginagawa. Nagpasama kami sa mga batang ito upang puntahan ang isa sa gumagawa ng kalakat. Dito namin naabutan ang hindi pa tapos na gawang kalakat dahil sa kabi-kabilang trabahong hanap buhay na ginagawa nila Aling Beta. Hindi biro ang paggawa nito. Maaari kang masugatan o kaya matusod sa pira-pirasong kawayang hinahabi upang makabuo ng isang panig ng kalakat. Oo, eskwela ko anak na grade 7 nga naman napatan nga eskwela karon. Kung ang eskwela ang isa, duha sila diri grade 6 to grade 2. Mulukdo po sila ani. Oo, sa madaog lang nila. Kung di madaog, di naman palok doon kay bawal man daw. Kamera mo doon. Tama na ma'am, oy. Mga buya na mo, dokon, paghumas sa saon pa, kaon pa dito sa punuan, pagputod pa, patilayo aw, say, nagdayo rin mo, ito dito. Dito gid sa pinakadulo. Isa pa mga kuan. Kamera. Sige babae te. Oh, bisa babae, mga kuan mo din, mga hakot yun ka kuan. Imong mga anak. Oh, kung mga anak, tulog ka buka kung mga anak, kupasaan yun, may tanan. Sa, si kasi mana, makaya-kaya na mo, sobra ba yung kabuok. Sa dukdo lang. Luklo lang. Ini ko man, luklo pa yung sa upos. Bambo ba nite? Kuan, kinang bulo. Iba ang bambo, ang kawayan. Ano? Bago kawayan. Iba ani. Dayo, bukit. Ibulad pa nite. Ang ibulad ni siya rumagaan. Kunin mo ni dalo og basta kaning kuan dun haw pa, bugat kay isa. Kasagaran man gud makita na ko mga brown man gud. Oh, dingon pa man to siya linggon. Yung paglalakad, naaktuhan mismo namin yung mga taong gumagawa ng mga produktong kalakat. Pila na katilo? Mga 15 kilos siguro. 15 kilos? Nga kaya ninyo magbitbit. Pag may paman mo. Pila yung edad? 14 na ko. 14? Ikaw? Ikaw ang pinakagamay. 12? Ikaw? Pila na edad? Ha? 11? Kaya ninyo padulong dito. Oh, taman sa ulo. Kaman sa uno? Maglukdo ana. Pero nag-eskwela pa mo? Grade 8 na. Grade 8? Ikaw?
Grade 2. Ikaw? Ano kang grade? Ha? Grade 2 pod. Ang pagbaligya sa Kalakat, pila pod. Binsa. Then, ang kanang sa pagkarga sa mga bata, naaba na sila ikuan? Ihatag na kwarta sa ilaha? Para man na sila na kay kuan man kay klase man ng pizza 13 bayad man sa kuan sa mga notebook o sapatos bag na nila kay klase man ng pizza 13. So, kana ang ilang ginadala, ipalit na nilang mga notebook nila. Saan kay isud ng pagtitis man pro. Pila po sa Kalakat yung ginadala? Isa. Pero kung imong kuya katong dako, pila? Iya ha? 4. Ako, iya. Ang katong isa? Isa lang. Isa? Kamo isa-isa? So kani, magamit yun sa inyong eskwela? Ano yung type notebook? Sa munang edad ng mga batang ito, ay namulat na sila sa kahirapan ng buhay. Wala silang magawa kundi sundin ang kanilang mga magulang. Salamat ha! Nagkaroon din kami ng pagkakataon na sumabay sa kanilang paglalakad papuntang Purok Masbung Uno. Kami ay namangka sa bilis nilang maglakad, halos tumatakbo na para nang sumasali sa isang paligsahan. Pila pod ka Kalakat ang inyong ginadala? Isa imo ha? Ikaw pod isa. Unsa pangalan nimo gang? Ryan? Apelyido? Malinog, si Ryan Malinog, si Jurel Maladyan. Dito nakasalanaw ng eskwela? Ang inyong paglukdog Kalakat, taga-adlaw na siya. Taga-adlaw? Ikaw Ryan, nag-eskwela ka karon? Ikaw po Jurel, nagpadayon ka eskwela. Asa sa Lanao. Nana may notebook. Gipalitan na mo? Notebook ba? Non-notebook? Wala pa'y notebook? Kinsa may magpalit sa inyong notebook? Ang kana inyong jis, unsa una ninyong jis ninyo sa inyong pagkargag Kalakat? Asa na karon inyong jis? Hurot na. Nahurot na pagkaon ninyo? Asa na karon yung Kalakat? Ha? Nasa Masbung Uno na? Unya, pila pod hatagan pod mo sa inyohang papaana og kwarta. Dili? Dili ka hatagan? Sila ihatag sa imo ha? Hatagan ka og jis. Ikaw? Jis pod. Unya ang sobra ilaha, palit og bugas. Magdala pod mo bugas. Unya. Uban ang inyong papa karon? Asa ang inyong papa? Maglukdo na po ka ugma. Taga-adlaw ka maglukdog Kalakat?
Nya unsa man imong maistorya nang magsigi kag lukdo? Wa na kay tubo-tubo eh. Unsa man imong gusto Jorel, unyag magkuan ka, mahuman ka sa imong pag-eskwela. Maestra. Ha? Maestra. Maestra ka? Maestro. Nganon gusto man nimo magmaestro? Mulukdo kalakat. Para di na kamulukdog kalakat. Ikaw Ryan. Unsay gusto nimo? Engineer. Nganong gusto man nimo mag-engineer? Para dili maglukdog kalakat. Unsa na imong lukdoon? Ballpen na iyang lukdoon. So mag-eskwela jud mo tarong ha. Wala mo nagundang? Makita mo sa TV, unsa man ang inyong iingon? Nangayo may sirilas, bag, ballpen, papel, sinilas, bag. May kalakat, may kwarta. Dito, nakausap nila ang isang lalaking nagdadala ng kalakad kasama ang kanyang asawa. Ay, ang imuhang bana ang maglukdo. Ikaw mag-uban lang ka. Ang imong anak, pila edad? So, wala pa ga eskwela. Pila ba nakakalakat inyong gidala? Upat na kakalakat. Ang imo lang ba na maglukdo, ana? So, unsaon na ninyo ang kalakat dito? Ibaligya? Pila baligya ninyo? 90 ang isa. 90 ang isa. Kunya pag kuan, kung 90 ang isa, naamoy 360. Ang kanang 360, unsa ang inyong mapalit ana? Bugas lang. Bugas pila ka kilo? 5. Napay sobra. Wala na. Kay ang sobra ang kuan, plitin na mapalulong malapatan. Malapatan, magunsa day mo sa malapatan? Magpalit og bugas. Ay sa ubos mo magpalit og bugas. Dili day mo dira sa mas uno. Pila day kilo sa bugas? 28. Di sobra pa ang kwarta napay ko nga sobra. Unsa man kay naami utang kay Nunoy. Pila pa din yung utang dito? Kuan, usahay 100. Kuan 70. Ana. So maghatod mo og kalakat, inyo ra pong ibayad sa inyong utang. Oh. So gamay na lang mabilin sa inyo eh. Ang mga tao diha sa Sapya, mao ra na ang gibuhat na diha. Tag-train tagikan dito ang mga bata maglukdo. Abot diri sa Malakahi. Unya unsa man na ang bata kay hatagan daw jis. Ay mao gani nang kuan nila kay tagyas lang kay ginikanan nagtagiya. So ang mga bata pag ginikanan ng tagiya hatagan lang sila og jis. Oh, ang lain sa mga bata tag-30 sa kalakat. Ang kanang ilang ginikanan maupoy karyador o maoy tag-iya sa kalakat. Mao nang tagiyang mga ginikanan. Tagyas lang ihatag pero kung daghan nilang mga kalakat padala mora na mangita sa mga bata padala tag-30 gikan sa Blisong abot diri sa Malakahi. Inalam namin ang panig ng punong barangay ng poblasyon Malapatan, Sarangani Province kung ano ang pwede niyang maging solusyon sa problemang ito. Tapos kita mga livelihood program. Muna sa pagkakaroon, siguro kita namin yung tagikahin para sa dalan unta pero sad to say nga atong mga equipment gikan sa munisipyo guba sa Kapitolyo wala po sila bulldozer so mo kinay atong gipaning kamutan nga unta mabuhatan ato dalan
Nakana po sila, part sa silang training sa ilang pamilya, kaya nag-ako. Inyo bang napangutana ang bata? Nga kasi nagbuhat? Kuan ka, napangutanan na mo, pero ang ilang ginaingon kay Kuan, gusto pa daw nila. So ang nagbuhat yun na, ilang ginikanan? Ilang papa o mama, so once nga mahumanaan lang binuhat silang papa, so sila na mutabang silang ginikanan aron pagdala na dire. So training gyapon sila nga ang ilang pamilya nagtinabangay sila nga unsaon nila pag-sustain ang ilang panginabuhian matag adlaw. So ang ilang papa ug mama mo nagbuhat, so ang ilang agi yatod sila mga bata, so mintras nga sila nagatod ang ilang mamagpapa nagpadayon niya pagbuhat mo'y magluto dito sila. So dili gyud nato sila purely nga di alam ta nag-focus sa nag-alsa to. Kung ingon na to, manggutoy ako nadunggan yung wa daw takakuha sa child labor. So meaning, kung child labor, ito gyud gikuha siya nagtrabaho. Ito gikuha sa mga ginikanan ng iyang kinitaan. Nga kung sa paga, ang bata nagbuhat sa kalakat, tapos iyang gideliver, tapos ang kita, isugal bas ginikanan, gikuha baka. So dito na to matigaag problema. Mukwanta sa mga ginikanan nga dili mayo. Pero ang ingon sa ginikanan nga, siyempre, nagtinabangay lang ni Kap. Eh kung dili sa sila mo deliver, ako pa mo deliver. So, lugi na kayo ang oras sa pagbuhat. Ibis, ang among i-deliver, nakaagi na po mig sila kabuok. So, nana ang ilang sitwasyon diya sa bukid. So, gani kita natin proposal ng mga ng livestock nga project, pero sa pagkakaroon nato pa nag-iplano nga manghatag-tag kabayo, pero kinanglan ilang ginag-iuli, ilang balikan ta ba kay kung di maguna to sila porsigihon nga yung nana, ilang nang labay mga kuhan nga nanay gipang-release, mga wala. Akong pangutana, asa ilang katribo nag-ingon, gyunsa gibugay. So gamito nila sa ilang pag-marriage. So wala na po sila. So muna akong silang gi-practice karon nga kanan. Kung mag-minyo mo ayaw na lang ng mga. Pero okay ba sila? Oo, ako na lang gi-educate. Namo ginaya tong pastor. Usa ni sa kanitibo. So di ba mo ginaya kong gi-educate sa ilang ha. Wala na ta ng mga dagko ibugay. Kung sa na mo na lang. Kaya kung tigaan mo na to sila ng anak, mawala lang, may maminyo dito layo. Ilang dalawang dito, kaya dito ibugay. So, sa pagkakaroon, nag-deform pa ta sa ilaw. Ito pa silang i-practice nga. Ilang mga exercise. Mga watog baka, kaya kabugay. Sumanong mga. So ako napakusap sa punto nga, ako silang giusab. Ang inyong tradisyon nga, sa una bunda, karon wala naman ta kay pulos na naman takiya. So wala akong tato. So karon nanay-gagmay nga mga nitibo naka-adapt na sila sa akong pagpanerbisyo sa ilang. Na sila sa balaod. Pero sa mga bata ka, syempre maulog mo sila sa child labor. Hindi man yun na pwede. So, sa ang nila. So, akong i-example, no? Ang anak manggod niyo, akong sulod sa akong nauna, mananas lang ka pamukbo sa ilang gulay. Mata sila sa iyo, so na sila trabaho. Pamukbo sila sa ilang gulay, aron paglugsong nila, na sila madalang gulay, nasa mga baligya. Kaya kung atugod sila ko nun, i-reflect man nila sa mo, kaysa may madalaan ka. Sa dami ng bundok na kanilang tinatahak, dala-dala ang kanilang produktong kalakat. Paano nila nakakayanang pasanin ang humigit kumulang na 10 kilong bigat nito, lalong-lalo na sa mga batang kumakarga ng produktong kalakat na may edad na siyam hanggang 14 na taong gulang. Dito sa account na ito ni Father Ariel Destora, napansin ang mga batang kumakarga ng mga kalakat. Agad naman itong inaksyonan ng DOLE o Department of Labor and Employment.
Pinuntahan agad ng Dole ang lugar na kung saan doon nakatira ang mga taong naghahanap buhay ng kalakat. Ngunit dahil sa napakalayo ng lugar na ito, nagpasya silang dito na lamang sa Malacay maghintay. Ito ay hinanapan ng paraan upang mapagaan ang kanilang paghahanap buhay. Kinausap ni Sir Maynard, isang Dole representative, ang kanilang purok chairman hinggil sa hanap buhay ng mga tao roon. Kung sige source dito sa income sa tao dito, kanang ayon sa kanilang purok chairman, mahigit 150 mga bata ang nakatira ngayon sa purok Lesong. Karamihan sa kanila ay kumakaga ng mga kalakat. This is so kung mahurot inyong bagakay diha, unsa na lang inyong kuan? Daghan kay bagakay. So ang imoon nyo ng bagakay, kalakat ra gyud, wala na nila yung produkto nga mahimo ana. Wala na, dapat na day may budget kuan siguro DTI ba kung sa pay produkto nga mahimo ana kalakat, nga pwede na to mabaligya sa market o pwede to mabaligya online. Pwede sila magtrabaho para na sila kaugmaon. Pero siguro mag-isip ka say paano na unsay kaunon. Mo lang namin dire kay amo ang i-profile para kami po sa Department of Labor and Employment na may livelihood nga ihatag sa mga ginikanan sa bata. Mo na mong ihatag nga livelihood para dito sa ginikanan sa bata. Kung unsa pa kinabuhi, unsa ba gusto ninyo para dili magtangkot ang mga bata. Example, pwede to kabayo. Ihatag kabayo. Pero ang sabot provided nga dili na gud sila mag-alsag kalakat ang mga bata. Dili na gud sila sa eskwelahan mag-focus para ang ilahan po mga sunod nga mga anak na ilang ginikanan kuan dili sila mahimong warag disadvantage kay wala sila mga skills nga mabalaan. Kaya ang government karon na may mga libreng eskwela na may skills enhancement kaya ng TESDA. Nga kami naman sa Dole mag-isip may kung sa inyo dapat sa inyo ang negosyo sa mga ginikanan para makasustain po sa pag-eskwela sa mga anak. Kaya ang mga bata mo, dili, dapat puri na sila, malaya na sila, dili na pwede ikuhanin mo sa trabaho. Kasi ilang thinking po, magdako sila, wala na pag ilang bata, mawala yapon to. Dili sila mo saka, nga dapat nga mo asinso sila, ang ginikanan, pwersa nila ang anak, para mo baba kung ang level silang anak, dili na sila nga, pareha sa uban nga, medyo ni asinso na, makatrabaho na sa gawas, nga, suan. Kaya ang kuwan karon, habitat at purpose para sa mga bata, di ba? Ang katong mga ginikanan dyan nila istoryaho. Moto i-orient kaya na mo. I-orient jud to sila. Yung po na mo taga kung dili ka kay monitor po na mo. I-orient pa man na sila ma'am. Monthly monitoring. I-orient na sila kung saan pagdala. Pero depende na sila kung sa ilang gusto. So kung tayo inganyo na po, di ba? Sa ilang mo balik. Kaya kung natagas lang assistance tapos nag-engage ka po sila na, pwede na dakpo na to ang bata, i-quantos DSWD. Para makuha ng parents, di ba? Kasi nakadawat na mo, beneficiary na good mo, para nga dili aliens, mo ito'y kasabutan. Tapos ibaligya din mo karabaw, baka ba, o kabayo. Mahirap man ang kanilang pinagdadaanan, nananatili pa rin silang matatag upang maitaguyod at makakain ng 3 beses sa isang araw ang kanilang mga pamilya. Sila ay isa lamang sa mga taong naghihirap ngayon sa ating lugar. Matulungan man sila ng ating gobyerno sa ngayon, nakasalalay pa rin sa kanilang mga kamay ang kaunlaran ng kanilang pamumuhay, lalong-lalo na ang kinabukasan ng kanilang mga anak. Ika nga sa kasabihang, sipag at tiyaga, sikap at talino, at pag may tiyaga, may nilaga. Ako po si Joanna May Lara Lumakang at ito ang aming documentary report.
lita gusampo yung kamu gusampo guro ento baling suta nawadi banu kilan kafmu tarun kastifun kasafiblaan kilan kafmu lita ablaan malah di banu afnalah labu afnalah tasa